Okay, so kung may ID ang alumni at may ID ang SETA, pwede ba, mayroon ba tayong mga proof na ano man yung samples ng ID o may ID ka yung mapakita na nag-difference about SETA and the alumni SETAns, ganon? Okay, ito nag-start way back to 06. Kaya marami mayroong nag-survive year 2000. Pwede siya magsabi, nag-survive ako 80s. Pero we want the truth, always the truth. Ipakita natin yung evidential or proof na nag-start kami ngayon. Mahirap nga umpisa itong ginagawa namin dito, bro, Hiram, no? Pero we started the form. Sa form namin, hindi pwede siya magsabi ito siya nag-survive kung wala ang signature ng GT pati MI. Yan talaga, partner talaga yan, ang GT pati MI. Sila lang pwede magsabi anong year nag-survive ang tao. Na ito ngayon sa amin, we have two IDs. Itong ID yellow, itong nag-represent yung mga bago, wala pa sila 10 years sa resident sa setup Omega. Once dumating ka na sa 10 years as setup Omega, meron naman another form para gagawin ng ibang ID mo, itong kulay blue. Once may hawak ka ng kulay blue, meaning to say alumni ka na. Hindi ka pwede magsasabi alumni kung hindi ka mag-fill up ang form, signature galing sa GT at MI. Kaya maraming mga fake dito. Meron na kunwari, SETA sila. Meron magtanong natin ang password, nakalimutan. Meron mga marami na, pero ngayon alam natin ang totoo kung sa ID na. Kaya hindi namin pwede magbigay ng ID kung walang ang signature ng GT nila, pati alumni nila. So, tungkol naman sa rights of rejection, kasi marami doon sa Malaysia na kahit na president siya, kahit na organizer siya, basta-basta na lang magsasabi, sige, reject kita, reject yan. Sino ba talaga ang may karapatan mag-reject ng isang miyembro, or hanggang saan ang limitation ng reject, yung pwede talagang i-reject, o talagang basta ganun na lang pag ayaw pwede i-reject, o kailangan mayroon din ano? Maganda yung question mo, bro. Dito sa mother chapter, marami mga matigas na ulo, maraming ginagawa ng hindi tama, pero we always give warning. Ang maganda dito kami, dito mga founders, pwede i-reveal yan sa founders kung ano ang problema ng bro natin. So rejection wala pa dito sa mother chapter. Kaya kung may problema, tatawag namin ang bro natin concern and inform him yung mga mali niya. We give warning. So wala pa sa amin dito rejection. Kahit ano pa mangyari, bro, kahit pinatay mo pa ng tao o drug lord ka, still kahit sa loob ka na, bro, baka namin. Ano ba ang point talaga? Bakit sila nag-reject? Can you give me one, ano talaga ang gano'n? Kasi let's say nag-reject sila dahil hindi na active sa SETA, like okay, hindi na masyado nag-a-attend ng meetings, ganon, o minsan naman kapag hindi sumunod sa mga gusto nila, nagre-reject, sabi niya i-reject ko na yan. So may power ba talaga ang isang ang official ng below the founders, may power ba sila mag-reject o paano? Bro, ang power to reject, kung ito ang kaso, ito ang mortal sin sa fraternity. Pag ikaw miyembro ng Setup Omega, walang alam ang mga miyembro, nag-join ka sa ibang fraternity, that is a mortal sin. Lahat ng fraternity. Pero kung may nakabali o inactive ang tao, hindi,
hindi yan for rejection. Kahit for suspension, hindi. Ibigay sa kanya ang kanya, anong gusto niya. Kung gusto niya maklaylo muna o makrelax muna, ibigay mo, huwag mo i-reject yan. Kahit ano mangyari, kahit mamatay pa yan, still Zeta Pi Omega yan. So, higit sa mag join ng ibang fraternity, ano pa mga mabigat na kaso na pwede siya i-reject sa loob ng bylaws? Eto. Dito marami mga bro natin, ang ugali may nakiram ng cellphone. Tapos hindi na ibabalik sa'yo, at tapos nagbebenta o nakiram ng pera o ninakaw ng gamit ng bro nila. Ngayon, yun subject for disciplinary action. Dito napapader talaga yan. Meron naman mga bro, ang ugali nila, kung may kasalanan sila sa ibang fraternity, sa chapter nila, mag-transfer yan sa ibang chapter. Dito ngayon, hindi yan pwede mag-transfer ka sa ibang chapter without a clearance from your GT and MI. Kaya kung sino makatanggap yung member natin sa ibang chapter, at siya makatanggap din ng father. Kailangan i-clear niya before mag-transfer. Marami talaga nag-experience kami dito bro. Yung mga kasalanan, ang style nila mag-transfer sa ibang chapter. Kaya yan ang ginagawa namin. Sana bro, sa tingin ko, kayo na ang mga leader, kayo mga leader dyan sa fraternity. Kung anong mga magandang disciplinary action, mga sana gawin ninyo para maging matatak at matibay ang fraternity natin. So, sa iba pa doon, like, how about like selling drugs na may kalaman sa mga drug pushing, ganon, pwede ba yan automatic reject sa loob ng bylaws? Bro, kung nahuli sa kanya, guilty siya bro, yang kaso, pwede natin siya itanggal as membership. Okay? Alam mo, gusto natin malinis ang fraternity natin, walang kalukuhan. Alam mo naman itong drugs, bawal yan. Bawal talaga yan. Siyempre, sino ba mag-epekto yan? Yung mga members bro. Sigurado, one day makikita mo lahat, yung mga members natin, kung hindi mo i-asikaso yan o hindi mo mag-reject yan, siguro lahat yan magbenta lang ng drugs sa lugar ninyo. I-reject talaga yan bro. Yun, mortal sin din yun bro. Kaya alam mo, sa constitution natin, hindi pwede gagawin tayo yun heinous crime. Alam mo, ang heinous crime yan, nagda-drugs, magbenta ka ng drugs. Ano pa bro? Okay, lastly about this free love na sinasabi. Kasi na-apply na to ng karamihan ng chapters sa iba't ibang lugar, especially doon sa Malaysia. And ako rin, namulat ako sa Zeta Pi Omega noon nag-survive ako, ang alam ko talaga walang free love. So, yung sa totoo lang, mayroon ba nakalagay sa loob ng Constitution and Bylaws ng Zeta Pi Omega na hindi tayo pwede makipagligawan o hindi tayo pwede magpakasal sa sarili nating sis? Brother Kiram, ako ang author ng Constitution and Bylaws with the help of Danny Values. Wala ko nakita doon yun, hindi bawal ang free love. Walang kasalan. Kahit ako isang ama. Kung na-inlove ang anak ko sa ibang tao o anak ng kalaban ko, hindi ko pwede makokontrol yan. Sa tingin ko,
nakakwento yan kami way back to 06 about yung hindi pwede pre-love sa fraternity. Alam mo, itong fraternity, brother tayo sa organization. Hindi tayo pwede magsabi, hindi pwede ang pre-love kung we are related by sanguinity, by blood. Mas malakas ang relationship ng tao sa fraternity. Pag nakinlove sila dalawa, close talaga, mas close sila. Mas close sila sa fraternity, kay bro sila. Kung may problema, hindi na sila hindi na sila makahanap ng ibang tao para mag-usap ang problema nila. Pwede sila mag-approach sa mga brother or sis nila. Bro, itong asawa ko, ganon. Pwede yung mag-usap sa bro natin, bro, wag ganon. Asawa mo yan, sis namin yan. Siguro, we have right para makakwento. Mas malakas yan, bro. Siguro, time ni Danny, kaya nalaman ko, si Danny daw nag-declare yan. Hindi pwede pre-love sa fraternity. O, siya nga. Anong ginagawa siya pwede walang pre-love sa kanya sa mga bro natin. Tayo hindi pwede. Kung in love yung pag-ibig, hindi tayo pwede makokontrol yan. Kahit tubig, pwede pa tayo kung may butas, i-cover. Pero ang pag-ibig, hindi pwede bro kiram. So it means, hindi bawal ang Hindi bawal, love sa loob bro. ng fraternity. Kahit sa anong religion, Islam, Catholic, Protestant, hindi lang pwede makapatid by blood. Pero according sa Civil Code of the Philippines, accepted sa law within 4th civil degree. Kahit related kayo, basta within 4th civil degree, pwede kayo mag-asawa. No question. Bakit natin ito, fraternity natin, magsasabi hindi pwede pre-love? Wala yan sa Constitution. Ewan ko sinong ginagawa yan. Kung totoo si Danny yan, siguro siya lang pwede mag-pre-love sa mga bro natin. Kayo, hindi pwede mag-pre-love sa mga sis natin. Sis meaning to say, sis tayo sa organization, hindi tayo sa dugo. Pwede yan. Ano pa bro? Mga question mo bro? Okay, so wala naman akong mga question ngayon kasi marami nasagot na lahat ng question. So lastly na lang na ano ang future plan mo para sa Zeta Pi Omega, and of course of like the Malaysian chapters, we have lots of members there, and also of the officers, including like we have the populations of more than 5,000 sa Malaysia. So ano ang like future plan mo sa fraternity? Maraming plans ako bro. Kami ni Brad Gilbert Caceres para sa fraternity. Gusto kami yung quality fraternity, walang gulo, kay bro tayo, yung mga issue about years, kalimutan na yan. Still, we are Zetans. Sana kayo din, kung ano nangyari dito sa Mother Chapter, hindi mangyayari sa inyo. Alam ko bro, yung mga mission and vision dyan sa Malaysia, sana i-prosper yan bro, para maganda talaga ang chapter nyo dyan sa Malaysia. Kaya nga, I want to congratulate sa mga brother ko dyan sa Malaysia, kay hindi kayo magulo. Kung may problema, nakaayos kayo. Not like here in Mother Chapter, maraming reklamo. Alam mo, ang mga taong maraming reklamo, yan mga taong walang wisdom. Yun mga tao na kung may problema, inaayos yun mga tao may knowledge talaga bro, paano isolve ang problema dito tayo sa ating fraternity. So anything you want to say, Mr. Brother Founder, ko after i-close natin this is the last level of the interview. Anything you want to say? First of all bro,
I want to thank you, bro. Masaya ako, bro. Makilala tayo, bro. You survived anong year, bro? Bashiri 4. 1984. 1984. More than 20 years ago, di ba? O Oh. 30 years ago, bro. 30 years. 30 years. Eh ngayon tayo nag-meet. Hindi mo lang alam, bro, paano ako masaya nakilala kita, bro. Sana, bro, lahat mga bro natin katulad mo, bro. Respetuoso. Yung loyalty, nakita ko ang loyalty mo sa ating fraternity. Sana ganyan din sila. Bro, God bless. Idol. Hindi ako ang idol ninyo. Kayo ang idol ko, bro. Kaya nakita ko paano nag-survive ang Zeta Pi Omega sa lugar ninyo. Kahit hindi ko nakita, bro, marami ako hearing sa ibang tao. Kaya ang fraternity dyan sa Malaysia, buhay na buhay. Congratulations sa inyo dyan sa Malaysia, mga brother Zetans. Saludo ko sa inyo. God bless, bro.